Naalala niyo ba yan? Ayan mga insan, naalala niyo ba yan siya? Yung sinasabi niya ano daw tawag doon sa mayor, nanalong mayor na nasa ibang bansa kung OFW din ba daw. Tapos eto na ngayon siya mga insan. Diba? Ayan o. Pero ang laki ng itsura niya doon sa una, din may salang bagay. Medyo maganda pag naka-side view. Hindi ko alam kung saan ko dapat umpisan yung paghingi ko ng tawad. Umpisahan mo sa luha. Hindi ako umiyak kasi baka sabihin ng iba, nagpapaawa lang po. Hindi ba? Nung ginawa mo yan, na sinasabi mong hindi mo pinag-isipan, na bigla ka nag-come up na lang sa isipan mo, na ganun yung tanong, na hindi mo rin iniisip, na marami ang nagmamahal sa taong pinapatukuyan mo. Baka isa kayo sa nakabenepisyo nito. Hindi nyo lang alam. Republic Act Number 1, 1210. Ang ganun mabuti yan, madam. Leave law. Palawakin ang paid maternity leave mula 6 na po hanggang 105 araw na maaaring i-extend ng 30 araw na walang bayad. Ang bagay yan. Bibigay ng mas mahabang panahon para sa mga ina upang alagaan ang kanilang mga sanggol at magbalik sa trabaho ng mas handa. Magandang araw sa atin lahat mga insan. Ako po ang inyong banat insan, ang bungis-ngis yung insan ay muling nagbabalik para na naman sa isang mga totohanang reaction, opinion at komentaryo. Pero bago tayo magpatuloy mga insan, huwag niyo sana kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel at hit ang notification bell para ma-update ka pag may mga bago tayong video na ilalabas. Libre lang yan mga insan, wala pong bayad yan. At syempre, huwag niyo rin kalimutan na i-follow ang ating Facebook page at TikTok. Ayan po yung QR code mga insan, nakikita nyo sa inyong screen. Isang scan lang yan at mararekta kayo doon sa ating Facebook page at TikTok. I-follow nyo po yan. Libre lang din yun mga insan. Wala pong bayad dyan, pero malaking tulong po sa atin yan para mas lalo tayong ganahan sa ating ginagawa. At lagi ako nagpapasalamat mga insan ha. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood dito sa ating channel at patuloy na pagtitiwala sa inyong bungis-ngis na insan. Yes! Talaga naman! At hindi! So ngayon mga insan, ang mag-uusapan po natin kung naaalala nyo pa ba tong tao na ito. So ito, papakita ko sa inyo yung video na to ha, bago natin simulan. Ito yung una niyang ginawa. Naalala nyo ba yan? Ayan mga insan, naalala nyo ba yan siya? Yung sinasabi niya ano daw tawag doon sa mayor, nanalong mayor na nasa ibang bansa kung OFW din ba daw. Tapos eto na ngayon siya mga insan dahil nakatanggap siya ng pangbabash at hindi niya nakayanan. Eto, naglabas din siya ng isang video niya na humihingi ng sorry. Para lang to si Marcos makikipagbati pero tumatawa. Ito rin, humihingi ng kapatawaran. Ano lang luha na nagsisisi na siya. Sabagay, may mga tao talaga na malungkot, umiiyak pero walang luha. So, kaya hindi mo maramdaman kung sincere. Pero ito, share ko pa rin sa inyo mga insan. Ito yung sinabi ng babae. Yan. Tawa-tawa na. Tapos, cry later. Yan tayo Paawa effect. Ito talaga patunay. Sinimula kasi niya yan mga insan kung natatandaan nyo, di ba? Hindi lahat ng babae talaga laging tama. Meron din talagang mali. Minsan malaki pang mali. Ito pa isa di ba? Ayan Pero ang laki ng itsura niya dun sa una, din may salang bagay. Medyo maganda pag naka-side view. Hindi ko alam kung saan ko dapat umpisan yung paghingi ko ng tawad. Umpisahan mo sa luha. Hindi ako umiyak kasi baka sabihin ng iba, nagpapaawa lang po ako. Hindi ba? Para naman Gusto ko lang pong humingi ng tawad sa BZYO, sa Star Magic Film, sa ACES, sa lahat po na naging naapektuhan sa hindi na pag-isipang boss. Sa ang isip. Pinamin mo. Gali sa pinost ko po na hindi pinag-isipan. Alam ko po, wala kasi isip hindi alam ako ko. pwede mag-rason na hindi ko pinag-isipan yung boss ko o
Opo, hindi ko na po ipagtatanggol yung sarili ko doon. Alam ko po, nagkamali ako. Tinatanggap ko po na nagkamali ako. Okay, tingin ka pagkakamali mo. Kasi wala kang isip. Wala sa puso ko. Patingin na puso. Kaya lang po ako nag-private ng mga social media ko. Dahil para sa akin na lang din po. Kasi ayoko po mabigla sa mga nangyayari dahil may sakit po ako na connected sa puso. Wow! Bigla may sakit ka ngayon na connected sa puso Lalo na po yung pamilya ko. Ayoko po madamay sila sa ganito. Hindi. Sana mismo yung bago na ginawa. Lang nangyari to. Yung mama ko may sakit po sa puso. Kaya po, please lang po, kung meron po kayo, dapat, ako na lang po. Huwag niyo na po. Huwag niyo na po tama yung pamilya ko. Ako na lang. Oh, yan ang sinasabi ko sa iyo, 'di ba? Ikaw, nung ginawa mo yan, na sinasabi mong hindi mo pinag-isipan, na bigla ka nag-come up na lang sa isipan mo, na ganun yung tanong, na hindi mo rin iniisip, na marami ang nagmamahal sa taong pinapatukuyan mo, na marami ang masasaktan. Nakita mo naman yung ginagawang sakripisyo ng mga kababayan nating OFW, di ba? Na araw-araw bumibisita kung nasaan yung taong pinatutukuyan mo ngayon. Binibisita nila yan na kahit gumasto sila, ganun sila kamahal. Tinatawag pa nga silang, nawawala na daw sa sarili. Yan ang tinatawag ng mga tansong palangka sa kanila. Dahil kinakausap pati yung standee, sinasamahan sa pagkain. Minsan yung sinasabi, mga balo na ata itong mga DDE supporter na to. Pati daw picture, kinakausap. Ganun kasi yung pagmamahal at respeto nila doon sa tao. Ngayon, kung wala kang pagmamahal at respeto kay Tatay Digong, na pinapatukuyan mo doon sa sinabi mo, di sana na lang, nanahimik ka na lang. Di ba? Huwag mong gawing katatawanan yung isang sitwasyon na alam naman natin na hindi magandang nangyari yun dahil doon palang ipinapakita na ng gobyernong ito kung gaano kabulok yung ating sistema. Di ba? Biruin mo, dating presidente, ipapadala sa Dahig, Netherlands sa mga lupang banyaga. Diba? Kung nagkasalaman, lahat naman ng presidente, pag tuwing umaalis sa pwesto, laging kinakasuhan niya ng mga pumapalit sa kanila. Pero dito nananagot sa Pilipinas. Diba? Marami nagsasabi, andun ang demanda sa ICC. Hindi. Sa Pilipinas nagkasala, lilitisin sa Dahig, Netherlands, sa lupang banyaga. Ano yun? Di ba? Litisin mo sa lupang tinubuan mo. Dito ang problema. Dito gawin yung solusyon. Di ba? Hindi tayo dapat na malapit doon sa mga taga-banyaga na yan. So ngayon, balik sa'yo, miss. Naramdaman mo na ba kung ano yung nararamdaman ng mga tao na nasasaktan sa pinagagawa mo? Diba? Masisisi mo ba sila kung babalikan ka ng ganyan at madadama yung pamilya mo? Natural ganyan na sasabihin yan, na hindi ka pinalaki ng maayos na magulang mo, na hindi ka tinuruan na mabuting asan na magulang mo. Ganun ang sasabihin talaga ng ibang tao yan. So, diba? Tanggapin mo kung ano yung ginawa mo. Although mali naman talaga yun dahil hindi naman dapat dinadama yung magulang mo, lalo't may sakit, sabi mo nga. Pero dapat inisip mo yung kalalabasan ng ginawa mo. O ito, para mas matauhan ka, babae ka pa naman. Ito yung ginawa lang naman ni Tatay Digong Duterte na sa inyong mga kababaihan. Baka nakalimutan yung mga batas na ito na malaking tulong para sa inyo. Lalo na kung may asawa na kayo at buntis kayo, tanga na kayo. So ito, pakinggan nyo ito. Baka nakakalimutan nyo lang kasi. OFW po ba yung tawag sa mayor na working abroad? The
Nakita ko Tawanan itong sila, video ng isang kumpanya na pinagtatawanan nila si PRRD. Talakayin natin ang mga Kaya batas kayo na magtaka kung naitupad hihina ni yung benta ng PRRD kumpanya para sa na yan. inyong mga manggagawa. Baka isa kayo sa nakabenepisyo nito. Hindi nyo lang alam. Republic Act Number 1, 1210, Pakinggan mo mabuti yan, madam. Maternity Leave Law. Palawakin ang paid maternity leave mula 6 na po hanggang 105 araw na maaaring i-extend ng 30 araw na walang bayad. Ang bagay yan. Bibigay ng mas mahabang panahon para sa mga ina upang alagaan ang kanilang mga sanggol at magbalik sa trabaho ng mas handa. Republic Act Number 11, 1058, Occupational Safety and Health Standards. Palakasin ang compliance sa mga pamantayan ng kaligtasan at kalinisan sa trabaho. Nagbibigay ng proteksyon sa mga manggagawa laban sa mga delikado at hindi ligtas na kondisyon sa trabaho. Republic Act Number 11,261, First Time Job Seekers Assistance Act. Layunin, ito ay tulungan ang mga unang job seekers sa pagkuha ng kinakailangang dokumento para sa trabaho. Libreng pagkuha ng mga dokumento tulad ng NBI clearance at medical certificates na nagpapadali sa proseso ng paghahanap ng trabaho. Proposed law against ENDO, End of Contract Scheme. Layunin nito na iwasan ang ENDO o End of Contract Scheme na nagdudulot ng kawalan ng seguridad sa tenure ng mga manggagawa. Ito ay nagbibigay ng mas matibay na proteksyon sa mga manggagawa. Ito ang anti-discrimination law. Yan ay iilan lang sa mga batas na naipasa ng taong pinagtatawanan ninyo, mga ma'am at sir. Kita niyo na? Oh. Yung taong pinagtatawanan ninyo, yung taong kinukutya ninyo, yun yung taong nagpahalaga sa inyo. Lalo na kayong mga empleyado. Sa atin, mga empleyado. Di ba? Galit na galit kayo dun sa taong maraming ipinasa na inaway yung mga oligaryo na yan, mga oligarchs na yan, yung mga pinagtatrabaho ninyo, mayari na yan, di ba? Na hindi sila nagbabayad ng tax. Oh. Kaya napilitan silang magsibayad ng mga tax nila, yung tamang mga buwis nila. Di ba? Kaya nga, galit din yan sa mga Duterte. Eh di kung mo nagtatrabaho kayo sa mga kumpanyang malalaking nagalit kay Duterte, na siningil sa mga tax nila, eh gagawin nyo na yung katatawa ng hindi naman dapat na ginawad ng pamahalaan dyan kay Tatay Digong Duterte. Tanging nagsilbi ng maayos sa ating bansa yan. Ayaw nyo lang aminin, ayaw nyo lang tanggapin. Pero ang katotohanan yan, lahat ng mga taong galit kay Tatay Digong Duterte, ayun yung mga adik, mga kriminal, pusher, mga negosyanteng hindi nagbabayad ng tamang buwis, di ba? Yung mga may tinatagong anomalya sa gobyerno, yan yung mga taong galit na galit sa mga Duterte na nasagasaan nila doon noon. Oh. Ngayon, mga tansong palangka at mga kakampon, saan kayo doon? Ay nako. Kaya sa usunod mga anti-Duterte dyan, bago kayo mag-post ng kung ano-anong mga mapanira at mga ginagawa nyong katatawanan, eh siguraduhin nyo na hindi kayo masasaktan pag kayo naman ang nabalikan. So, yun lang mga insan. Maraming salamat sa inyong panonood. At siyempre, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel. Paalam po at ingat po kayo palagi.